Lumilipat na ang ilang consumer sa karneng baka sa halip na bumili ng karneng baboy na halos kapantay na ang presyo o minsan mas mahal pa nga. Ayon sa Agri-Group na Sinag, asahan ng tataas muli ang presyo ng baboy matapos na pansamantalang tanggalin ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa baboy. May balitang A to Z si Ace Cruz. Karneng bakang binili ni Max para ihain sa kanyang pamilya sa tanghalian. Mas okay niya ito kumpara sa karneng baboy lalo't hindi naman nakakalayo ang presyo nito. Konti lang naman po kasi yung ng presyo nila. So mas preferred ko po yung baka. Mas masarap. May iba pa rin po yung lasa ng baka. Kung bumaba ng 50 pesos, di sa magbababoy na lang ako. Yan ang dahilan kung bakit ayon sa meat vendor na si Nanay Elizabeth ay hindi nila ramdam ang pag-alis pansamantala ng maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy. Pabari wala rin. Kaya talagang wala kami kinikita talaga ngayon. Totoo lang yun. Bin mo ang sabi ko namin, 330. Paano yung mga buto, paano yung mga ulo, mga paa? Hindi man presyo yung taasan yan. Kaya lahat ng lamaang bawi sa laman lang at saka liyempo. March 10 ay patupad ang MSRP sa karneng baboy na 380 pesos kada kilo sa liyempo at 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Pero noong isang linggo, pansamantala itong tinanggal ng Department of Agriculture o DA dahil sa mababang compliance sa hanin ng retailers. Nauna nang sinabi ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na kanila muna itong re-reviewin pero tiniyak na muli itong ipatutupad. May kailangan akong batas na ayusin, meron akong kailangan na internal policy ng DA sa NMIS na baguhin, pati yung registry ng mga farms kailangan natin baguhin, tsaka yung safety ng mga, marami, pati logistics of course. Nilinaw ng kalihim na sa Metro Manila lang sila nagkaproblema sa MSRP lalo't mas mataas ang demand dito ng karneng baboy. Para naman sa Agri-Group na Sinag, asahan ng tataas muli ang presyo ng karneng baboy lalo't kailangan ng mga retailer na makabawi sa kanilang puhunan dahil sa mataas na hango bunsod ng patong o yung porsyento ng middleman. Ibig sabihin, pwede na magbenta ng mas mataas. With that, sa tingin natin, tataas konti yung presyo ng retail price. Baka babalik lang 400 to 450 yung presyo. Ngayong wala na umiiral na MSRP sa baboy, balik 480 pesos na ang presyo kada kilo ng liempo, habang 380 pesos naman sa kada kilo ng laman, pork chop at kasim. Ang ilang consumer tuloy, paunti-unti lang ang bili. Hindi natin kayang bumili ng 1 kilo. Ngayon, para makatipid lang tayo, makakain kayo ng karne, gagawin lang natin, bibit tayo ng kahit magkano lang, isasawag natin sa gulay. Pero depensa ng ilang meat vendor, hindi pa sila nagbabawi sa mga lugi nung ipinatupad ang MSRP sa baboy. Sa halip ay natsyempo lang na mataas ang kanilang hango rito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.